Sa videong ito, ipapaliwanag kung paano punan ang aplikasyon sa trabaho na ginagamit sa Hello Work. Tatalakayin din kung ano ang dapat isulat at ang mga dapat tandaan sa pagsulat. Maaaring panoorin ang videong ito anumang oras, bago o pagkatapos pumunta sa Hello Work. Kung may hindi kayo naiintindihan, magtanong lamang sa Hello Work. Ito ay isang aplikasyon sa trabaho. Batay sa inyong aplikasyon sa trabaho, irerehistro ng Hello Work ang inyong impormasyon at tutulungan kayong makahanap ng trabahong babagay sa inyo. Mangyaring punan ng aplikasyon sa trabaho habang pinapanood ang videong ito. Ang bahaging ipinapaliwanag ay naka-highlight na kulay dilaw sa screen. Ang mga bahaging hindi ninyo maintindihan ay maaari ninyong suriin kasama ang kawani ng Hello Work sa ibang pagkakataon. Isulat lamang ang mga bahaging naiintindihan ninyo. Sa aplikasyon sa trabaho, isusulat ang personal na impormasyon tulad ng address, numero ng telepono, pati na rin ang edukasyon, mga kwalifikasyon, at karanasan sa trabaho. Mangyaring ihanda ang mga impormasyong kinakailangan bago magsulat. Sulatan ng maayos at mababasa. Kung may mali na isulat, guhitan ito ng dobleng linya at isulat ang tama sa tabi nito. Una, isulat ang inyong pangalan. Sulatan ng furigana gamit ang katakana. Maaaring gawing referensya ang pasaporte, residence card, o health insurance card. Kung may mga karakter na hindi maisulat, gamitin ang alpabetong Romano, Romaji. Ang furigana ay gabay sa tamang pagbigkas ng pangalan. Piliin ang kasarian mula sa lalaki, babae, o hindi ilalagay. Isulat ang petsa ng kapanganakan sa pagkakasunod na taon, buwan, at araw. Isulat ang edad sa loob ng panaklong. Ang may kapansanan ay para matulungan kayong makahanap ng trabahong angkop para sa mga taong may kapansanan. Ang graduate na walang karanasan sa trabaho ay tumutukoy sa mga nagtapos ngunit hindi pa kailanman nakapagtrabaho. Lagyan ng check kung naaangkop sa inyo. Susunod, isulat ang inyong address. Isusulat rin ang postal code, ang pangalan ng gusali at numero ng kwarto. Ito ay gagamitin ng Hello Work para makipag-ugnayan sa inyo. Pakitiyak na walang mga pagkakamali. Kung may mga character na hindi ninyo maisulat, isulat ang mga ito sa mga titik ng alphabet. Ang pag-alam sa postal code ay magpapabilis sa proseso ng pag-verify ng address. Kung nagpaplano kayong lumipat, mangyaring ipagbigay alam sa kawani ng Hello Work. Ang pinakamalapit na istasyon ay ang istasyon o hintuan ng bus na pinakamalapit sa tahanan ninyo. Piliin ang paraan ng transportasyon ninyo mula sa inyong tahanan patungo sa istasyon mula sa mga sumusunod na opsyon. Paglalakad, bisikleta, motorsiklo, kotse o iba pa at isulat ang tinatayang oras. Ang paglilista ng mga paraan ng transportasyon na maaari mong gamitin para sa pag-commute ay magpapadali para sa paghahanap ng trabaho.
Isulat ang numero ng telepono na madaling makontak kapag araw. Kung meron kayong mobile phone, mangyaring isulat din ang numero ng mobile phone ninyo. Kung walang fax machine, huwag nang sulatan. Kung pipiliin ninyong gawing pampubliko ang pag-post ng trabaho ninyo, makikita ng mga kumpanya ang mga kondisyon at iba pang detalye ng trabahong hinahanap mo. Minsan makakatanggap kayo ng mga katanungan mula sa mga kumpanya. Mangyaring pumili kung isapubliko o hindi. Maaaring panatilihing pribado ang ilang bagay. Para sa mga item na may markang pampubliko/pribado, mangyaring pumili kung gusto mong isapubliko ang mga ito. Maaari kayong pumili kung saan ipopost ang impormasyon sa paghahanap ng trabaho. Meron kayong mga opsyon na ialok sa mga lokal na pamahalaan o pribadong ahensya. Mangyaring pumili mula sa mga sumusunod na opsyon, posible sa lokal na pamahalaan at pribadong sektor, posible lamang sa lokal na pamahalaan, posible lamang sa pribadong sektor, o hindi posible. Ang pagpapalawak ng bilang ng mga organisasyong pinaglilingkuran ninyo ay maaaring tumaas ang mga pagkakataong ninyong makakuha ng mga referral. Kung hindi kayo sigurado, kumonsulta sa kawani ng Hello Work bago gumawa ng desisyon. Sa application form, may mga seksyon na markahan ng alinman sa pampubliko o pribadong simbolo. Kung pipiliin ninyong isapubliko ito, makikita ng mga kumpanya ang impormasyon ninyo. May mga lugar kung saan maaari ninyong piliin kung ano ang gusto ninyong ipakita. Pumili kung gagawin itong pampubliko o pribado. Ang impormasyong ito ay kinakailangan lamang para sa mga pumili ng isapubliko impormasyon sa paghahanap ng trabaho. Kung ayaw ninyong lumako, hindi na kailangang pumili. Pumili kung paano ninyo gustong makontak ng Hello Work sa pamamagitan ng koreo, telepono, mobile phone, or fax. Kung hindi ninyo gustong makipag-ugnayan, mangyaring piliin ang huwag makipag-ugnayan. Pumili sa gusto ninyong estilo ng trabaho mula sa full-time, part-time, o seasonal na trabaho. Kung mayroon kayong kagustuhan tungkol sa termino ng pagtatrabaho, pumili sa mga sumusunod na opsyon: walang nakapirming termino, nakatakdang termino ng 4 na buwan o higit pa, nakatakdang termino na mas mababa sa 4 na buwan, o pang-araw-araw na trabaho o wala pa sa 1 buwan. Isulat kung ano ang ninanais ngayon. Ang mga nagnanais na magtrabaho bilang full-time na empleyado ay dapat lagyan ng check ang kahon na may label na "Gusto kong magtrabaho bilang full-time na empleyado." Maaari din nalagyang ng check ang mga nagnanais magtrabaho sa pribadong ahensya o batay sa kontrata. Isulat ang ninanais na trabaho. Maikling ilarawan ang inyong gustong tituro ng trabaho at ang uri ng trabaho na gusto inyong gawin. Mangyaring pumili mula sa sumusunod na 3 mga opsyon upang isaad kung mayroon kang karanasan, walang karanasan, wala pang 3 taon, o 3 taon o higit pa. Manyaring piliin ang karanasang naaangkop sa inyo. Isulat ang inyong naiisip na nais na trabaho sa ngayon. Maaari ninyo itong baguhin sa ibang pagkakataon.
na hindi pa kayo nakapagpasya sa uri ng trabaho, magsimula sa paghahanap ng trabaho na kaya ninyong gawin. Pakilarawan ng trabaho sa ilang salita. Kung mayroon kang kagustuhan para sa mga oras ng trabaho, mangyaring piliin ang oo. Mangyaring isulat ang mga oras ng pagsisimula at pagtatapos ng trabaho. Kung gusto ninyong magtrabaho ng part-time, mangyaring tukuyin ang gusto ninyong pang-araw-araw na oras o bilang ng mga araw bawat linggo. Para sa mga night shift at rotating shift, mangyaring pumili mula sa walang kagustuhan, maaari, hindi maari. Kung wala kang kagustuhan, lagyan ng check ang wala. Kung mayroong hadlang sa oras dahil sa pag-aalaga ng bata o iba pang dahilan, mangyaring ipagbigay alam sa kawani ng Hello Work. Mangyaring isulat ang gusto ninyong mga araw na walang pasok. Maaari kang pumili mula Lunes hanggang Linggo o mga pampublikong pista opisyal. Kung mayroon kang mga particular na araw ng linggo na gusto mong magpahinga, mangyaring lagyan ng check ang mga ito. Kung hindi kayo makapagtrabaho sa Japanese public holiday, maaari kayong humiling ng pahinga. Ang mga naghahanap ng full-time na trabaho ay dapat pumili ng kagustuhan tungkol sa 2 araw na pahinga bawat linggo mula sa mga sumusunod na opsyon. Bawat linggo, iba pa, o hindi tinukoy. Pakisulat ang gusto ninyong lokasyon ng trabaho. Manyaring piliin din ang gusto ninyong paraan ng pag-commute. Ang pagpili ng paraan ng transportasyon mula sa paglalakad, tren, kotse, motorsiklo, bisikleta o bus, At pagtukoy kung ilang minuto ang layo mula sa gusto ninyong lugar ng trabaho ay magpapadali sa paghahanap ng trabaho. Ang pag-alam sa distansya ninyo sa pag-commute ay nagpapadali sa paghahanap ng trabaho. Ang pagkakaroon ng limitadong hanay ng pag-commute ay maaaring mangahulugan ng mas kaunting mga opsyon sa trabaho. Ang sa loob ng X minuto ay isang pagtatansya ng one-way commute lamang. Kung masyadong malayo, magiging pabigat ang pag-commute, kaya pag-isipan ng mabuti kung gaano kalayo ang kayang lakbayin. Kung nais mag-commute gamit ang kotse, piliin ang oo at ang sumusunod na gusto kong mag-commute gamit ang sariling kotse. Kung gusto ninyong magtrabaho sa bahay, piliin ang oo. Kung nais ninyong magtrabaho sa ibang reyon, mangyaring tukuyin ang gusto ninyong prefecture. Maaari kang maglista ng hanggang 3 lokasyon. Kung handa kang lumipat o magtrabaho sa ibang bansa, mangyaring piliin ang oo. Kung mayroon kang nais na halaga ng sweldo, mangyaring isulat ito. Isulat ang buwan ng sweldo na gusto ninyong matanggap? O, kung kayo ay isang part-timer, ang oras-oras na sahod na gusto ninyong matanggap. Kung hindi kayo sigurado, mangyaring kumonsulta sa kawani ng Hello Work. Ang buwan ng sweldo ay ang sweldo para sa isang buwan, at ang oras-oras na rate ay ang suweldo para sa isang oras. Pakisulat ang nais ninyong halaga sa panaklong. Pakisulat ang halaga bago ibawas ang mga buwis, kontribusyon sa social insurance at iba pa. Ang pagkakaroon ng sobrang mataas na inaasahan na suweldo ay maaaring maging mahirap kung minsan sa paghahanap ng trabaho.
Pakilarawan ang sitwasyon ng pamilya ninyo. Pakisad kung meron kayong asawa, oo o wala, at ang bilang ng dependyente. Isulat ang anumang bagay na nangangailangan ng pansin para sa trabaho. Kung mayroon kayong maliliit na anak o miyembro ng pamilya na nangangailangan ng pangangalaga, pakilagyan ng check ang oo. Kung mayroong anumang mga paghihigpit sa mga oras na maaari kang magtrabaho dahil sa mga pangyayari sa pamilya o anumang iba pang mga pagsasaalang-alang na gusto ninyong isaalang-alang namin, mangyaring huwag mag-atubiling isulat ang mga ito. Mangyaring ipaalam sa amin ang tungkol sa anumang mga alalahanin sa kalusugan na mayroon kayo para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. Para sa mga dayuhang mamamayan, kakailanganin ninyong isulat ang katayuan sa paninirahan at panahon ng pananatili. Pakisaad din kung mayroon kayong pahintulot na makisali sa mga aktibidad sa labas ng visa status ninyo. Kung mayroon kayong partikular na uri ng trabaho na pwede ninyong gawin o partikular na paglalarawan ng trabaho, mangyaring isama din iyon. Pakisulat ang katayuan ng paninirahan ninyo ng eksakto kung paano ito makikita sa residence card ninyo. Ang panahon ng pananatili ay ang haba ng oras na pinapayagan kang manatili sa Japan. Kung mayroong mga hindi naiintindihan, mangyaring isulat lamang ang naintindihan ninyo. Lagyan ng check kung ano ang tinuturi ninyong mahalaga kapag naghahanap ng trabaho. Maaari kang pumili ng hanggang 3 item mula sa sumusunod: uri ng trabaho, paglalarawan sa trabaho, mga oras ng trabaho, uri ng empleyo, mga araw na walang pasok, lokasyon ng trabaho, at sahod. Mangyaring piliin ang pinakamataas na antas ng edukasyon ninyo mula sa mga sumusunod na option: Junior high school, high school, high school advanced course, technical college, 5 taong programa, specialized training school, junior college, university, graduate school, o vocational training school. Mangyaring pumili din mula sa mga sumusunod na opsyon: nagtapos na kumpleto, inaasahang magtapos makumpleto, na drop out, o kasalukuyang naka-enroll. Pakisulat ang taon at buwan kung kailan kayo nagtapos. Isulat ang kurso. Kung mayroon kayong anumang iba pang impormasyon, mangyaring isulat ito sa seksyong Remarks. Kung mayroon kang sertipiko, magandang ideya na ipakita ito sa konsultasyon ninyo. Kung alam ninyo ang pangalan ng paaralan ninyo at ang kurso, mangyaring isulat ang mga ito sa abot ng makakaya. Kung mayroong anumang bagay na hindi ninyo naiintindihan, isulat lamang ang naintindihan at kumonsulta. Mangyaring isulat kung nakatanggap kayo ng bokasyonal na pagsasanay. Kung nakatanggap kayo ng pagsasanay na kapaki-pakinabang para sa trabaho, maaaring isulat ang tungkol dito. Pakisulat ang pangalan ng institusyon ng pagsasanay, ang pangalan ng kurso, ang nilalaman ng kurso at ang tagal. Kung hindi pa kayo nakatanggap ng bokasyonal na pagsasanay, hindi kailangang sulatan ang parteng ito. Pakilista ang mga lisensya o kwalifikasyon na maaaring gamitin sa Japan. Lagyan ng check kung mayroon lisensya sa pagmamaneho o wala. Kung maaari kang magmaneho ng parehong manual at otomatikong sasakyan, lagyan ng check ang walang mga paghihigpit. Kung maaari lang magmaneho ng mga automatikong sasakyan, lagyan ng check ang AT lang.
Bilang karagdagan, kung mayroon kayong anumang iba pang mga kwalifikasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa paghahanap ng trabaho, mangyaring isulat ang pangalan ng kwalifikasyon at ang petsa na nakuha ito. Kung mayroon kang sertipiko, magandang ideya na ipakita ito sa inyong konsultasyon. Para sa mga dayuhang aplikante, makatutulong din na isama ang impormasyon tungkol sa Japanese Language Proficiency Test, JLPT, certification status ninyo. Kung bihasa kayo sa computer, pakilista ang software na kayang gamitin. Isulat ang software na magagamit ninyo para sa bawat layunin tulad ng word processing, mga spreadsheet, at mga presentasyon. Ang pagsulat ng kahit isang magagamit na software ay maaaring palawakin ang oportunidad sa trabaho. Kung hindi sigurado, hindi kailangan magsulat ng kahit ano. Isulat ang lahat ng naging trabaho. Isulat ang mga trabaho isa-isa simula sa pinakabagong trabaho ninyo. Pumili kayo sa pagitan ng employed o self-employed. Para sa mga bahaging hindi ninyo matandaan, mangyaring isulat lamang ang naaalala. Isamang isulat ang anumang part-time na trabaho o panandaliang trabaho na nagawa hanggat maaari. Pumili kayo sa pagitan ng employed o self-employed. Lagyan ng check kung kayo ay full-time na empleyado o hindi full-time na empleyado. Ang taon hindi regular na empleyado ay tumutukoy sa mga empleyadong kontrata, mga part-time na empleyado, at iba pa. Isulat ang uri ng naging trabaho. Isulat ang buwan ng kita kung komportable kayong gawin ito. Isulat ang natanggap noong magretiro sa dating trabaho o ang kasalukuyang natanggap. Pakilarawan ang mga responsibilidad ninyo sa trabaho sa maikling pangungusap. Pakisulat kung ilang taon at buwan na natili sa trabaho. Pumili kung umalis na sa trabahong iyon o nagtatrabaho pa rin doon. Kahit nakasalukuyang nagtatrabaho pa, maaari kayong makakuha ng payo sa paghahanap ng bagong trabaho o side job. Kung nagpaplano kayong umalis sa trabaho ninyo, mangyaring ipagbigay alam sa kawani ng Hello Work. Mangyaring pumili sa dahilan sa pag-alis mula sa mga sumusunod na opsyon, mga personal na dahilan, pag-expire ng kontrata, pagreretiro dahil sa pag-abot sa edad ng pagreretiro, pagtanggal, pagwawakas ng trabaho, o iba pa. Kung pinili ninyo ang iba pa, pakisulat ang dahilan. Kung walang sapat na espasyo, mangyaring sumulat sa sumusunod na papel. Ang Hello Work ay nagbibigay ng My Page kung saan maaari kayong maghanap ng mga trabaho gamit ang internet. Pumili kung nais gumawa ng My Page account mula sa oo o hindi. Kung mayroong naguguluhan o hindi maintindihan, maaring sagutin sa araw ng konsultasyon. Ang pangalan, address, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ninyo ay mahalaga. Suriin ng mabuti. Kapag magsusumite ng aplikasyon ninyo, kakailanganin ang mga dokumento ng pagkakakilanlan tulad ng residence card, pasaporte, o patunay ng mga kwalifikasyon. Mangyaring ihanda ang mga bagay na ito. Mangyaring suriin muli bago isumite. Ito ay kung paano puna ng application form. Iwanang blanko ang anumang bahaging hindi ninyo naiintindihan
at sagutan lamang habang kumukonsulta sa kawani ng Hello Work.